Posibleng sa May 11, pagbotohan ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung pumabor dito ang 1/3 na boto ng mga mambabatas, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado at agad-agad naman daw magko-convene bilang impeachment court. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagpulong na ang mga senador para paghandaan ng posibleng paglilitis sakaling i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Agad daw i-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, ang 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it in Senate proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate President Tito Soto, walang pressure kahit vice-presidente ang ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment. Magiging bukas daw sa publiko ang impeachment trial na kanila raw ila-livestream. 27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na natanggap na ito ng Senado, pwede naman magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Sa May 11 pa, inaasahang pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara ang impeachment ni Vice President Duterte. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House, including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence before the plenary vote. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila ay nakabase sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya. Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng articles of impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Sa mga isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice, hindi dumalo ang bise. Ilang beses ng kwestiyon ng kampo ni Duterte ang prosesong ginawa ng komite. Pero sakaling umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint, tiniyak ng defense team ng bise na dadalo siya roon kung kailangan. Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. Pero maaari rin daw silang dumulog sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa saligang batas. Kaugnay naman ang sinabi ng NBI na may ituturing na inciting to sedition at grave threat ang mga naging pahayag noon ng bise. Kapag pinatay ako,
patayin mo si BBM. Sinabi ng abogado ni Vice President Duterte na nakita sa pagdinig ang kakulangan ng akusasyon laban sa bise. Pili lang nila ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang ipinakitang video. Hindi raw pinansin ang konteksto ng mga pananalita ng bise at ang opinyon ay itinuring na facts. Ang hula ay inilatag daw na resulta ng investigasyon. Hindi raw ito maaaring maging basehan sa pagsasabing may probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Meron bang krimen sa mga pahayag ng ating Vice Presidente, di ba? Hindi yung may assassin or whatnot. That is probably their position and we would respect that position, of course. But we have a different view. An assassin is, allegedly identified at some point. We will confront that. But sa ngayon kasi, ano bang mas importante? Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Pinalagan din ng defense team ang di umano'y mga ebidensya na hindi naman daw naka-attach sa orihinal na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Pero kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. May mga inilabas daw na ebidensya, pero hindi naman daw galing sa mga complainant, kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is they're pronouncing this only to media and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Ayaw raw pangunahan ng defense team ng bise ang magiging resulta sa plenaryo ng Kamara. Pero umaasa silang may mga mambabatas na titingnang maigi ang committee report at ang mga constitutional issue na niraise ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.